Kilalanin si Ark, isang napakalakas na skeleton knight na nagtatangkang mamuhay ng normal bilang mersenaryo sa isang tipikal na mundo ng pantasya noong Edad Medya. Pero bago siya naging isang balangkas na nahuhumaling sa pantasya na nakasuot ng baluti na kasingganda ng alamat, siya ay isang ordinaryong manlalaro at tagahanga ng wrestling sa daigdig, na ang buhay ay napaka-boring kaya't hindi na nga pinag-abalahan ng manunulat na ipakita ito. Kaya, nang mapunta siya bilang kanyang karakter sa laro sa isang kakaibang mundo, sinuri niya ang kanyang malawak na hanay ng mga kasanayan bago niya nakita ang kanyang mukha sa isang ilog, at doon niya natuklasan na siya ay isang kalansay tulad ng karakter na kanyang nilikha. Pagkatapos makabawi sa pagkabigla, pumunta siya sa pinakamalapit na bayan at napagtanto na nagugutom pa rin siya kahit buto na lang siya. Kaya naman, nagrehistro siya sa Mercenary Guild para makakuha ng lisensya at kumita ng pera, at sinimulan niya ang kanyang medyo ordinaryong buhay. Isang araw, habang pabalik mula sa pangangaso ng dalawang ligaw na baboy at isang orc, nakita niya ang isang grupo ng mga bandido na umaatake sa karaban ng isang batang noble. Pinatay ng mga bandido ang lahat ng kanyang bantay at sinusubukan na siyang salakayin, ngunit nag-teleport siya sa likod ng kanilang boss at, sa isang kaway ng kanyang espada, pinatay ito at dalawa pang iba. Natatakot ang ibang mga basag ulo at tumatakas, pero gumagamit siya ng mahabang saklaw na atake na tinatawag na Wyvern Slash at iniligtas sila sa abala ng pagpunta sa kulungan sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila sa impyerno. Sa kabila ng pagkakaroon ng malaking kapangyarihan, hindi nais ni Ark na ibunyag ang kanyang katotohanan sa mundo dahil maaari itong maglagay sa kanya sa panganib, kaya nagpasya siyang manatiling tahimik at tinanggap ang kanyang unang pakikipagsapalaran bilang bantay ng isang babae habang namimitas ito ng mga halamang gamot. Sa simula ay nagulat ang dalagita sa kanyang kasama, iniisip na parang lalaking nagtatrabaho bilang driver ng taxi sa isang Lamborghini, ngunit kalaunan ay naging komportable at dinala siya sa kagubatan, tinuturuan siya tungkol sa mga halamang gamot sa daan. Napansin ni Ark ang isang nasugatang siyambuntot na lobo sa mga palumpong na sa simula ay medyo agresibo, ngunit nang mahuli siya ng ating bayani at gamutin ang kanyang sugat gamit ang mahika, nagpasya siyang maging alaga nito, na pinangalanan niyang Panta. Sa wakas ay nakarating sila sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, at mula sa isang bangin, nakita nila ang isang nag-iisang puno ng puting bulaklak ng serese na namumukadkad ng buo. Gusto ng batang babae na mamulot ng mga bulaklak nito, ngunit habang sabik siyang bumababa at tumatakbo patungo sa puno, napansin ni na Ark at Panta ang isang halimaw. Ito ang pinsan ni Godzilla na si Toadzilla, na isang basilisk na may 6 na paa, at nang makakita ng walang kalaban-laban na biktima sa harap niya, sinubukan niyang tapakan ito at gawing giniling na karne, ngunit ginamit ni Ark ang kanyang kakayahang mag-teleport sa malapit na distansya, ang Dimension Walk, upang iligtas ito. Gumagamit si Toadzilla ng Poison Breath at muling nag-teleport si Ark, habang iniisip ang saklaw ng mga atake ng halimaw at nagpa siyang pinakamainam na harapin ito sa malapitan. Hinaranggan niya ang mga atake ng kuko ni Toadzilla, pero pagkatapos ay lumipat ito sa paggamit ng mahabang dila nito, at sa palagay ko, napapasaya ng halimaw na ito ang kasintahan niya. Patuloy na iniiwasan ng Ark ang lahat ng atake nito, kaya naman nawala ng pasensya si Toadzilla at inilunsad ang kanyang pinakamalakas na atake at nagpalabas ng Petrification Wave. Habang nagiging bato ang lahat ng nabubuhay sa saklaw ng pag-atake, ginagamit ni Ark ang kanyang banal na kalasag, na kayang mawalan ng bisa ang anumang epekto ng katayuan, upang iligtas ang kanyang sarili at ang batang babae. Pero ngayon na mas galit pa si Toadzilla at mas maraming braso ang ginagamit para labanan siya, napapaatres ang kabalyero. Upang matapos ng mabilis ang labanan, ginamit ni Ark ang isang mataas na antas na kasanayan na tinatawag na Judgment at lumikha ng isang magic circle sa ilalim ng basilisk, pagkatapos ay nagpalabas siya ng isang higanting espada ng kidlat mula sa magic circle, na nagtapos kay Toadzilla sa isang hit lang. Namangha ang dalaga at akala niya ay ipagdiriwang ang kabalyero bilang bayani, ngunit dahil gusto ni Ark na manatiling tahimik, hiniling niya sa dalaga na panatilihing lihim ito. Napansin din niya ang isang pulang at itim na singsing sa isang paa ni Toadzilla, na nabasag ilang segundo matapos itong mamatay. Habang pabalik sila sa nayon, nakita ni Ark ang isang higanting baboy ramo at nagpasya siyang ilibre ang nayon ng masarap na karne ngayong gabi. Nangangaso siya at dinala ang baboy ramo sa nayon at sinabihan silang ibigay ang katad nito sa dalaga,
at ang karne ay para sa lahat. Sapat na iyon para gawin siyang lokal na bayani, ngunit habang paalis na siya sa nayon, ginantimpalaan siya ng nakababatang kapatid na babae ng dalagitan ng isang korona ng bulaklak. Kaya nang bumalik si Ark sa kanyang kwarto sa bahay panuluyan at tiningnan ang kanyang gantimpala, napagtanto niya na may mas malalim pang kahulugan ang buhay bukod sa pagliligtas lamang ng kanyang sariling lihim, at para sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong, mas magsisikap siya simula bukas. Sinimulan ni Ark ang paghahanap sa mga bandido matapos ang unang misyon na nagpabago sa kanyang buhay. Hinabol niya ang isang grupo ng mga magnanakaw at kidnapper sa kanilang sariling tagwan, at pagkatapos niya silang matalo, sinabi niyang natagpuan din niya ang kanilang nakatagong kayamanan. May 2 bukas na kulungan na may mga mangkok ng pagkain sa harap, na nakakalito sa kanya, pero nagpasya siyang huwag masyadong pansinin ang mga bagay na hindi naman niya pakialam. Habang lumalabas siya sa kuweba dala ang kanyang ginto, isang batang babae na nakasuot ng hood ang naglunsad ng sorpresang atake sa kanya. Nagtataka siya kung isa pang bandido ang umatake, pero napakagaling ng kanyang kasanayan sa espada, at halos kasing bilis niya ito. Sa pagtatalo, napansin ni Ark ang matulis niyang tainga at naalala na siya ang batang elf na nakita niya sa palengke noong naglilibot siya sa lungsod noong isang araw. Ang batang si Arian ay isang mandirigmang elf na ginagawa ang lahat ng makakaya upang protektahan ang kanyang mga tao at iligtas ang mga batang elf na kinidnap ng sakam na mga tao, at nagkamali siyang si Ark ay isa sa kanila. Sinusumpa niya ito, at habang sinusubukan itong magpaliwanag, hindi man lang siya nakikinig, ngunit nang makita niya si Panta, bumaba ang kanyang pagbabantay at tinanong siya kung bakit may nilalang na espiritu kasama ang isang bandido. Akala ni Ark ay gusto lang niya ang mga tuta, pero sinabi sa kanya ng batang babaeng elf na ang tuta na kasama niya ay isa pala sa mga nilalang ng espiritu, na kilala sa pagiging maingat at hindi kailanman nagkakagusto sa masasamang tao. Kaya kung malapit sa kanya ang tuta, nangangahulugan itong mabuting tao siya, at humingi ng paumanhin sa kanya si Arian. Ikinwento niya sa kanya ang kwento kung paano kinidnap ng ilang bandido ang mga elf para ibenta bilang alipin, at napagtanto ni Ark kung para saan ang mga kulungan sa loob ng kuweba. Gusto niyang tingnan ang kuweba, at sinabi niya sa kanya na wala siyang makikita doon. Nag-alok siyang tulungan siya sa kanyang paglalakbay, pero sinabi niyang huwag makialam sa kanilang negosyo at umalis nang hindi man lang nagpapalitan ng pangalan. Pero ang manlalaro sa loob ni Ark ay hindi balak sumuko dahil alam niyang ito ang kaganapan kung saan tutulungan niya ang isang magandang babae at isasali ito sa kanyang grupo. Kinabukasan, ginamit niya ang Dimension Walk para i-teleport ang sarili sa siksik na kagubatan kung saan sinasabing nakatira ang mga elf, at doon niya narinig ang ilang tinig ng tao. Isang grupo ng mga bandido ang kumidnap ng mga batang elf, at ang kanilang pinuno ay isang spoiled brat na nagngangalang Yudalan. Nakabihag sila ng 4 na diwata, at nang tumitig ang isa sa kanila kay Yudalan, pinahirapan niya ito, pinagsumamo, at pagkatapos ay sinaksak. Sapat na ang nakita ni Ark, at galit na galit siya dahil itinuturing ng mga bandido ang mga elf na mas mababa sa tao. Pero bago pa man siya makapasok para iligtas ang mga bata, biglang tumalon si Arian sa mga tao mula sa wala at napatay ang 2 sa kanila sa isang atake lang. Sinabi ng isang bandido kay Yudalan na siya ay isang dark elf, at kung mahuli nila siya, baka malaking halaga ang kanyang ibayad, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin siya. Habang papalapit sila sa kanya na may nakakatakot na ngiti, pinutol-putol niya at sinugatan ang mga ito. Natalo niya ang karamihan sa mga bandido, pero pagkatapos ay sinigawan siya ni Yudalan na huwag gumalaw kung gusto niyang mabuhay ang mga bata. Nang makita niyang hawak nitong bihag ang mga bata, si Arian ay nagmura na lang, ngunit wala siyang magawa habang sinisikap siyang gahasain ng mga bandido. Oras na para lumabas ang bayani, at biglang lumitaw si Ark sa likod ni Yudalan, itinapon siya sa isang galaw na natutunan niya mula sa WWE, at ibinagsak sa isang puno. Hindi na walang magawa si Arian at pinatay niya ang natitirang mga bandido nang may 2 beses na galit. Sinusubukan niyang palayain ang mga bata, pero nakakandado ang pinto, at habang nag-aalok si Ark na tulungan siya, mayabang pa rin siya. Pero sinabi niya na mas mahalaga ang kaligtasan ng mga bata kaysa sa personal na problema ito ng mga duwende, at binasag niya ang kandado gamit ang kanyang sariling kamay. Natatakot sa kanya ang mga bata at tumatakbo kay Arian, at habang inaaliw niya ang mga ito,
nakita niyang pinasuot sila ng Mana Eater colors para hindi sila makagamit ng kanilang spirit magic. Napagtanto ni Arian na ito ang dahilan kung bakit walang nakatakas, ngunit siya mismo ay hindi pa kayang basagin ang kwelyo sa ngayon. Ginagamit ni Ark ang kanyang anti-curse spell at tinatanggal ang mga kwelyo sa nasugatang batang babae, kahit na pinapagaling pa siya. Nagulat si Arian, at napagtanto niya na walang normal na kabalyero ang maaaring magkaroon ng ganito kalawak na hanay ng mga kasanayan. Habang abala siya sa pag-iisip, pinalaya ni Ark ang lahat ng bata, at medyo magiliw na sila sa kanya ngayon. Pagkatapos ay tinawag ng batang babaeng elf ang isang ibon na tinatawag na Whispering Fowl, na gumaganap bilang kalapati ng mensahero at voice recorder, at nagpadala ng mensahe tungkol sa mga nailigtas na bata, humihiling sa isang tao na dumating at samahan sila pabalik sa nayon. Hindi nagtagal, dumating ang dalawang gwardya ng mga elf, at dinala nila ang mga bata sa kaligtasan, at sinabi ni Ark sa kanila na kung sakaling mapahamak sila, ililigtas niya ulit ang mga ito. Tinatawag siyang kakaibang tao ni Arian, pero sa magandang paraan. Sabi niya, siya ang unang dissenting tao na nakilala niya na hindi nang diskrimina sa mga elf, at bukod pa doon, marami siyang uri ng mahika na nagagamit, kasama na ang maalamat na mahika ng teleportasyon. Pareho silang nagpakilala ng maayos, at nagpasalamat ang batang babaeng elf sa pagtulong at pagligtas niya sa mga bata. Pagkatapos ay may nagpadala sa kanya ng mensaheng boses na ibon, at habang nagsasalita ito, nagulat si Ark. Ang mensahe ay mula sa isa pang elf, na nagsasabi kay Arian na natagpuan niya ang kinaroroonan ng mga batang kinidnap, at tinatawagan niya ito na sumali sa kanya sa lungsod at tumulong sa operasyon ng pagliligtas. Nag-isip siya sandali, tapos tinanong niya si Ark kung pwede niya siyang kunin bilang mersenaryo kaagad. Sabi niya hindi pa siya nagtitiwala sa hindi elf noon, pero susubukan niya, at mabilis na tinanggap ni Ark ang kasunduan. Ginagamit niya ang kanyang mahabang saklaw na spell sa teleportasyon na gate para lumipat sa isang bangin, at iniisip ng elf na ang kakayahang ito ang pinakamakakatulong sa kanilang misyon. Mula roon, naglakad sila papunta sa lungsod, kung saan naghintay sila sa isang madilim na eskinita para sa elf na nagngangalang Danka na tumawag sa kanila doon. Si Danka ay isang seryoso, walang paligoy-ligoy na lalaki na may nakakatakot na mga mata at napakatahimik na boses, at taliwas sa kanyang pangalan, hindi siya gumagawa ng mga dank meme. Natatakot si Ark sa malamig niyang tingin kahit na ipinakilala sila ni Arian, at hindi man lang siya binigyan ng pansin. Pakiramdam niya ay naiwan siya kahit na pumunta sila sa isang restaurant para mas pag-usapan ang kanilang plano, kung saan nalaman ni Ark na parehong Maple ang apelyido ng mga elf, na siyang pangalan ng kanilang lungsod sa malaking kagubatan ng Canada. Ang ice hockey ba ang pambansang laro ng mga elf? Inaanyayahan siya ni Arian na kumain, ngunit tinanggihan niya ang alok, dahil kung ipakikita niya ang kanyang mukha sa kanila, aatakihin siya bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong magpaliwanag. Pero hindi man lang nag-abala si Danka na makipag-usap kay Ark. Nakatuon siya sa pagkain, kumikilos na parang kritiko, at tanging pagkakita lang kay Pontes siya medyo nagtiwala sa kabalyero. Sinabi niya pagkatapos na natagpuan niya ang kinaroroonan ng mga bata, at plano nilang kumilos sa gabi. Dahil kailangan nilang maghintay hanggang sa oras na iyon, sinabi ni Ark na babalik siya pagkatapos niyang matapos ang kanyang mga gawaing bahay. Pumunta siya at kinamkam ang anumang natagpuan niya noong labanan nila ng mga bandido, at bago sumali sa mga elf, nagpasya siyang kumain. Binibili niya ang mga paborito niyang bagay at nakaupo sa maruming kalye para kumain, na mas malinis pa rin kaysa sa karamihan ng mga kwarto ninyo, kung saan kayo gumugugol ng 70% ng oras ninyo. Nakarating ang grupo sa lokasyon sa gabi, ngunit hindi nila napansin na may ninja na malapit na sumusunod sa kanila. Nakita nila ang ilang gwardya sa gate, at hiniling ni Arian kay Ark na i-teleport sila sa labas ng mga bintana sa unang palapag. Ginagamit niya ang Dimension Walk para dalhin sila doon nang inaasahan nilang gagamit siya ng gate, at sinabi ni Arian na sisilip sila sa bintana. Sinusubukan niyang pumasok sa masikip na espasyo, pero may mga sandaling nagiging disbentaha ang pagiging malaki niya, kaya natigil siya sa butas. Sa paanuman ay nakapasok siya sa loob. Si Ark at Danka naman ay nag-teleport sa loob gamit ang Dimension Walk, at medyo nahihiya na siya ngayon. Tahimik silang bumaba at binuksan ang isang silid upang makita ang isang grupo ng mga patay na tao doon na kamakailan lang pinaslang.
May ibang tao sa loob ng gusali, at para mapabilis, nagpa siya ang grupo na maghiwa-hiwalay at hanapin ang mga elf. Gumagalaw si Ark gamit ang dimension walking at sumisilip sa mga butas ng susi para makapag-teleport sa loob ng mga silid kapag nakita na niya ang mga ito. Nakakita siya ng isa pang silid na puno ng mga patay, at pagkatapos ay biglang may naghagis sa kanya ng mga ninja knife. Inililihis niya ang mga ito, at isang maliit na ninja ang sumasalakay sa kanya ng mabilis na galaw ng paa at mabilis na pag-atake, ngunit nahaharangan niya ang lahat ng pag-atake. Nagtataka si Ark nang makakita ng ninja, at bukod pa roon, mayroon siyang taingang pusa at buntot, at nagpasalamat siya sa kanyang swerte para sa araw na ito. Nagulat ang batang ninja nang marinig niyang alam ng kabalyero ang tungkol sa mga ninja, at pagkatapos ay nakita niya si Ponta at humingi ng paumanhin sa pag-atake sa isang taong kinilala ng isang nilalang ng espiritu. Hula niya na narito si Ark upang hanapin ang mga elf na kinidnap at sinabi niya sa kanya na nasa basement ang mga ito, at binigyan niya ito ng isang tumpok ng mga papel na naglalaman ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Nandito siya para sa ibang bagay, pero hindi niya ito mahanap, kaya tahimik siyang aalis pagkatapos pumatay ng ilang bandido. Bago umalis, sinabi niya kay Ark na may 2 duwende rin sa mansyon ng Panginoon, at pagkatapos ay tumalon palayo sa mga bubong. Sa tingin ni Ark, ang pagkakaroon kay Ponta sa kanyang tabi ang pinakamagandang nangyari sa unibersong ito, at sa tingin niya ay tunay silang magkaibigan na may ibang uri ng benepisyo. Pagkatapos ay binuksan niya ang mga dokumento at nagulat nang mabasa na ang mga ito ay mga kontrata para bumili ng mga elf. Ipinakita niya ito sa kanyang mga kasama, at sila rin ay nagulat sa kanilang nakita at sa pagkatuklas na si Lord Dinto, ang pinuno ng lugar na ito, ang nangunguna sa gang ng pagkidnap. Sinabi ni Ark sa kanila ang natutunan niya mula sa ninja, pero itinago niya ang kanyang tunay na pagkatao at siya ang nag-angkin ng papuri, sinasabing nagtanong siya sa isang tao. Naghahanda ang grupo na lumusot sa silong nang matuklasan sila ng mga bandido, at wala silang pagpipilian kundi ang lumaban para makatakas. Ginamit ni Arian ang kanyang espesyal na atake, ang Fireblade, at sa isang atake lang ay ginawang uling ang mga bandido. Sa pagkakagawa nito, nagmadali silang pumunta sa silong, kung saan nanginginig sa takot ang mga batang babaeng elf, habang naririnig nila ang malakas na mga kalabog at dagandong sa labas. Pumasok si Ark at ang kanyang mga kasamang elf, at binuksan niya ang mga pintuan ng bilangguan sa pamamagitan ng pagbaluktot sa mga ito na parang gawa sa luwad. Pagkatapos ay ini-teleport niya ang lahat sa ibang bangin dahil mas maraming bangin kaysa tao sa mundong ito. Inalis ni Ark ang mga kwelyo ng Mana Eater mula sa mga babae, at naging emosyonal sila habang nagpapasalamat sa kanya. Sa wakas ay nagtiwala na rin si Dunkel sa kanya at iniwan sa kanya at kay Arian ang pagliligtas sa 2 natitirang elf habang dinala niya pabalik sa nayon ng mga bata. Tanaw na ang mansyon ng Panginoon, at ginagamit ni Ark ang Dimension Move para ay teleport siya at si Arian papunta doon. Hiniling niya sa kanya na pumunta sa pinakamataas na lugar dahil doon dapat ang silid ng Panginoon, ngunit pagkababa nila doon, nakasalubong nila ang mga gwardya na humiling sa kanila na huminto at sumuko. Ginagamit ni Ark ang Wyvern Slash at sinisira ang kampana ng babala sa tore, na lumilikha ng sapat na usok at tunog upang masira ang kanilang plano na makapasok ng palihim. Nagpanik ang mga gwardya habang sinusubukang hanapin ang mga nanghihimasok, ngunit matagumpay na nagtago si Ark sa mga estatwang panggabi, at hindi nila siya makita. Mas bulag pa nga ang mga lalaking ito kaysa kay Dora the Explorer. Tumakbo ang isang katulong kay Lord Dinto, ang ama ni Udilon, na malapit nang magsaya kasama ang mga duwende, at sinabi sa kanya na 2 halimaw ang sumalakay sa mansyon. Iyan ang huling sinabi niya habang ang pinto sa likod niya ay sinabog nina Ark at Arian, na gumawa ng kanilang dramatikong pagpasok. Nagulat si Udilon nang makita sila at sinubukang tumakas sa pamamagitan ng paggapang, habang sinubukang harapin ni Dinto ang mga nanghihimasok, ngunit sinipa siya ni Arian sa pinakamahinang bahagi ng lalaki at pagkatapos ay iniligtas ang mga babae. Samantala, binugbog ni Arkwall si Udilon, na sobrang takot kaya nawala ng malay, ngunit binuksan ng ating bayani ang isang nakatagong silid sa pamamagitan ng pagbasag sa pader. Sinabi niya kay Arian na tingnan din ito, pero masyado siyang abala sa pagpapractice ng kanyang kasanayan sa soccer kasama ang puwet ng Panginoon. Sinabi niya kay Ark ang tungkol sa kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng mga tao at mga elf,
at si Dinto ang unang sumire nito, kaya nararapat lang na parusahan siya. Tinawag pa niya ang dalawang batang babaeng elf para ilabas ang kanilang galit sa lalaki, at sa palagay ko ay kinapan si Dinto tulad ng aso ko. Habang may ilang sundalong dumarating upang iligtas ang kanilang Panginoon, hiniling ni Ark kay Arian na panatilihin silang abala habang sinisiyasat niya ang nakatagong silid. Ginagamit niya ang kanyang espada ng apoy, tinalo ang lahat ng sundalo, at sinabihan ang mga batang babaeng elf na tumakas para sa kaligtasan. Pagkatapos ay pumunta siya sa nakatagong silid para makita si Ark na nangongolekta ng mga gintong brick, at bago pa niya may sermonan ito tungkol sa masamang pagnanakaw, may plano na siya para kumbansihin siya. Sabi niya, kailangan ng malaking halaga para makabuo ng anumang organisasyon, at kung susubukan ng mga tao na muling buuin ang kanilang gang ng pagkidnap, hindi nila ito magagawa ng mabilis kung wala silang pondo. Naniniwala si Arian sa kanya at pinupuri pa nga ang kanyang kakayahan sa pagpaplano. Biglang yumunig ang buong mansyon sa mga pagsabog, at mabilis na umalis sina Ark at Arian kasama ang pera, habang nasa Syra ang gusali. Wala sa kanila ang gumawa nito, at sa palagay ni Ark ay ang babaeng ninja na hayop ang gumawa nito. Tapos na ang kasunduan kay Arian, at inaalok niya ito ng pera at pakiramdam niya ay walang halaga ito kumpara sa kayamanang ninakaw niya lang. Pero tulad ng isang tunay na hustler, hindi nag-atubiling tumanggap ng $1 si Ark kahit mayroon na siyang 1,000,000. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung wala siyang plano, maaari siyang sumama sa kanya sa lupain ng mga diwata. Marami sa kanilang mga tao ang naghihirap pa rin sa kamay ng mga tao, at magagamit niya ang tulong nito upang iligtas sila. Talagang gustong pumunta si Ark at mamuhay ng puno ng pantasya, pero nagdududa siya, nagtatanong kung tatanggapin ng mga elf ang isang tagalabas. Sumagot si Arian na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para matiyak na makukuha niya ang pahintulot ng mga nakatatanda, ngunit sinabi ni Ark na hindi niya may aalis ang kanyang baluti kahit kailangan nila ito para sa pagpapatunay. Tinatanong niya siya sa kanyang mga dahilan, at pinapalaki niya ang tensyon, sinasabing baka makita siya nito bilang isang halimaw kung tatanggalin niya ang helmet, at nang mangako itong hindi mag-iisip ng anuman, ipinahayag niya rito na isa siyang kalansay. Nagulat si Arian at tinanong kung ano ang nangyari sa mukha niya, pero hindi masabi ni Ark sa kanya na isa siyang karakter sa laro sa ibang mundo, kaya sinabi na lang niya na nagising na lang siya isang araw na ganito ang itsura niya. Binabasa niya ang kwento sa likod ng kanyang karakter sa laro. Siya ay isang banal na kabalyero na sinumpa at ngayon ay kailangang maglakbay sa buong lupain upang makahanap ng solusyon sa sumpa na ito. Gulat pa rin si Arian, pero makukumpirma niya na hindi undead si Ark dahil kung ganon ay nasira na ang kanyang espiritu at hindi na siya makakagamit ng hilang o light magic. Hindi rin sana magiging malapit sa kanya si Ponta tulad ngayon, at sinabi ng mandirigmang elf na tatanggapin niya siya kung ano siya. Itatago ng mga duwende ang kanyang lihim, at baka may ilang pahiwatig ang matanda kung talagang dahil sa sumpa ang kanyang problema. Tinanggap ni Ark ang alok niya, at nagkasundo silang maglakbay ng magkasama. Dinala niya ito sa kanyang lungsod sa pamamagitan ng makakapal na kagubatan, at ang sobrang nasasabik na si Ark ay sinubukang gamitin ang Dimensional Walk at nahulog sa isa pang bangin malapit sa isang ilog. Nagpapahinga sila doon sa gabi, at nagpadala si Arian ng voicemail para sabihin sa kanyang mga tao na babalik siya kasama ang isang bisita. Nagugutom pa rin siya, kaya pumunta si Ark para manghuli pa, at pagbalik niya, nakita niya ang seryosong elf na babae na nakayakap kay Ponta, at sinigurado niyang asarin ito tungkol dito. Pagkalipas ng ilang araw, nakarating sila sa lungsod ng mga elf, at nang makita ang napakalaking pintuang bakal, namangha na lang si Ark. Hinihiling ni Arian na buksan ang gate, at humanga si Ark sa elemento ng pantasya ng pagtaas ng mabigat na gate na gawa sa bakal. Pumasok siya sa loob at sinabihan siya na maghintay dito hanggang sa makuha niya ang pahintulot ng matanda. Sinusuri ni Ark ang matangkad na bakod na kahoy sa paligid ng bayan at iniisip na dahil mahaba ang buhay ng mga elf, tiyak na matanda na rin ito. Mukhang hindi lang sa pagtanda mabagal ang mga elf. Masyadong matagal si Arian bago makakuha ng pahintulot, at naglalaro naman si Ark kasama si Ponta, nag-e-ensayo sa paghawak ng espada, nag-e-ehersisyo, at nagkaroon pa nga ng maikling power nap bago siya bumalik. Sa kabutihang palad, nakakuha siya ng pahintulot at tinawag siya, at natuklasan ng kabalyero na ang bayan ng mga elf ay mukhang isang nayon ng pagsasaka,
ngunit ang malalaking bahay na parang mga pod ay mukhang ginawa ng isang taga-disenyo. Sa gitna ng bayan ay may isang napakalaking puno, na siyang bahay at opisina ng pinuno ng bayan. Dinala ni Arian si Ark sa matandang si Dillion at sa kanyang asawa, si Glennis, na malugod siyang tinanggap at nagpasalamat sa pag-aalaga niya sa kanilang anak. Ngayon lang niya nalaman na si Arian ang anak ng matanda, at hindi niya kailanman sinabi sa kanya ang anuman tungkol dito. Sabi ni Glennis, 170 taong gulang lang siya, pero sa katunayan, mahigit 240 na siya, at nakakainis ang ugaling ito kay Arian. Nagulat si Ark nang kumpirmahin na talagang mahaba ang buhay ng mga elf dahil hindi siya mukhang mas matanda sa 30. Nagpasalamat ang matanda kay Ark sa pagtulong nito sa mga elf, ngunit pagkatapos ay humarap siya sa kanyang anak na babae at tinanong kung bakit nito inatake ang bahay ng isang marangal gayong ang kanilang misyon ay ang kunin lamang ang mga elf na kinidnap. Hindi niya masagot ng maayos ang tanong niya, pero nakialam si Ark at ipinaliwanag ang mga detalye ng nangyari habang nagkakape. Sabi ni Elder Dillion, ire-report niya ito bukas sa Convention of Elf Elders at ipapakita rin sa kanila ang mga kontrata sa pagbibenta ng elf slaves na natagpuan ni Ark. Ngayong tapos na silang mag-usap sa negosyo, nagdala si Glennis ng pagkain, at habang nagsisimulang kumain ang lahat, kinakabahan si Ark kung ano ang gagawin. Sinabi ni Arian sa kanya na huwag mag-alala sa anumang bagay, at idinagdag ni Dillion na narinig niya ang lahat tungkol sa kanyang kalagayan, at na ang 3 miyembro ng kanyang pamilya ay itatago ang kanyang lihim. Naniwala si Ark, at nag-aalinlangan siyang tinanggal ang kanyang helmet bago kumain kasama ang ibang tao sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Kinabukasan, nagising siya sa isang komportableng kama na wala ang kanyang baluti, at ginagamit ni Ponta ang kanyang walang laman na dibdib bilang magandang lugar para magpahinga. Habang papalabas si Ark, nalaman niya mula sa mga matatanda na umalis na sina Dillion at Arian upang dumalo sa Convention of Elders. Sa likod lang ng kanilang bahay ay ang transport circle papunta sa kabiserang lungsod ng mga elf, at ito ay isang malaking tuod ng kahoy na may magic crystal sa gilid, at kailangan ng ilang elf wizard para ma-teleport ang isang tao. Dumating sina Dillion at Arian sa kabiserang lungsod, na puno ng aktibidad, at dumiretso sila sa punong tanggapan, kung saan nagtipon ang lahat ng iba pang matatanda. Ang nahalal na pinuno ng lahat ng matatanda ay nagtanong kay Dillion tungkol sa natuklasan niya sa mga kamakailang pagkidnap, at binigyan niya ito ng detalyadong ulat. Nang malaman ang katotohanan, nagulat ang mga matatanda at inisip nilang makatwirang dahilan para makipagdigma laban sa mga tao, katulad ng ginawa nila 600 taon na ang nakalipas. Ngunit walang tao ang malinaw na nakakaalala sa digmaan ngayon, dahil ang isang henerasyon lamang para sa mga elf ay mahabang kasaysayan na para sa kanila. Pagkatapos ng digmaang iyon, gumawa sila ng kasunduan na hindi saktan ang isa't isa, at ngayon ay sinira ito ng mga tao, ngunit hindi magandang ideya ang magdesisyon ng nagmamadali. Isa sa mga matatanda ang nagmungkahi na magpadala ng reklamo sa kaharian ng mga daga, kung saan sila nakipagkasundo, ngunit sinabi ng matandang mandirigma na hindi nila kailangang magpaliwanag sa sinumang tao. Bukod pa riyan, maaari silang gumamit ng mga legal na pakulo para ipatawag ang mga nagal iligtas sa mga kinidnap na bata at parusahan sila dahil sa pag-atake sa bahay ng isang marangal. Sumasang-ayon din dito ang pinuno ng mga matatanda, at inutusan niya na ipagpatuloy ang operasyon ng pagliligtas para sa mga kinidnap na elf ng may mas mataas na pag-iingat, at susubaybayan din nila ang mga aktibidad ng mga tao. Habang bumabalik si Arian at ang kanyang ama mula sa pulong, nalungkot siya sa kanyang walang pakundangang mga aksyon na nagpakomplikado sa kanilang posisyon, ngunit siniguro sa kanya ni Dillion na tama ang ginawa niya para iligtas ang kanilang mga tao. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-usap tungkol sa ibang bagay, at nalaman ni Arian na ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na mahilig sa labanan ay malapit ng magpakasal. Nagulat siya nang marinig ito at hindi niya maisip ang kapatid niya na may kasama ng lalaki nang biglang yakapin siya ni Evelyn, ang kapatid na pinag-uusapan niya, at simulan siyang yakapin at baliwalain ang kanilang ama. Pagkatapos niyang makapagyakap, sinabi ni Evelyn na ipinagmamalaki niya si Arian dahil sa pagliligtas nito sa napakaraming duwende. Hindi nakaramdam ng ginhawa si Arian sa pagkarinig ng mga salitang ito dahil ang kanyang kapatid ay isa sa pinakamahusay na mandirigma ng mga elf, at si Arian ay nagdurusa sa inferiority complex dahil sa paghahambing sa sarili sa isang henyo.
Kaya binago niya ang paksa at tinanong siya tungkol sa kanyang pag-aasawa, at tinanong ni Evelyn ang kanyang kapatid kung may gusto siyang tao. Sabi niya walang lalaki sa buhay niya, pero namumula siya kapag naiisip si Ark, at tinutukso siya ng kapatid niya na kung may gustong magpakasal sa kanya, kailangan mas malakas siya kaysa sa kanya. Hinihiling ni Arian na sabihin na lang niya na hindi niya gusto na magpakasal siya sa buhay na ito, at malakas na tumawa si Evelyn. Mukhang hindi magiging madali para sa lalaking gusto niya na talunin ang kanyang kapatid. Habang naglilibot si Ark sa nayon kung saan lahat ay nagdududa sa kanya at ang mga batang babae lamang na kanyang nailigtas ang kanyang mga kaibigan, hiniling ni Glennis sa kanya na makipaglaban sa kanya ng kaunti. Magkaharap sila na may sanay na mga espada, at nagtataka si Ark kung magiging maayos ang paglaban sa kanya ng may bahay, pero sinabi niyang tinuruan niya si Arian ang kanyang kasanayan sa espada. Bukod pa rito, siya ay isang dark elf na biniyayaan ng kahangahangang pisikal na kakayahan, at naramdaman ang pangangailangang subukan ang sinumang nakita nilang malakas, at gusto rin niyang makita kung sapat ang lakas ng kasama ng kanyang anak upang protektahan ito. Tinanggap ni Ark ang kanyang mga dahilan, at nagsimula ang sparring kung saan si Glennis ang unang gumawa ng hakbang. Sinusugod niya si Ark ng kanyang mabilis na atake mula sa harap, at pagkatapos ay lilito sa likod niya para siya matisod. Bumagsak siya sa lupa, at itinutok niya ang kanyang talon sa kanya, sinasabing ang kanyang mga galaw ay parang baguhan at binigyan siya ng mga tip at trick para mapabuti. Sinabi niya sa kanya na tumayo para sa ikalawang round, at si Ark ay nasa sabik na matuto ng tunay na kasanayan sa pakikipaglaban mula sa isang eksperto. Ang masayahin at walang panganib na mukhang may bahay ay tinalo siya ng 100 beses sa pinakamapagpakumbabang paraan, ngunit bumangon pa rin siya at hinarap siya. Sa wakas, sa tingin niya ay nakahanap siya ng pagkakataon para sorpresahin siya gamit ang Dimension Walk, ngunit kahit na nakapunta siya sa likod niya, mabilis pa rin siya para matalo siya ng walang kahirap-hirap. Ngunit kahit na napakahusay niya, isa na lang siyang may bahay ngayon at nagsisimulang mag-alala kung ano ang lulutuin para sa hapunan habang iniwan niya si Ark na nakahandusay sa alikabok, kung saan sinabi nito na hindi lahat ng bagay ay nasa mataas na stats at ang tunay na karanasan sa labanan ang pinakamahalaga sa lahat. Pagbalik niya sa bahay, nalaman niya na may paliguan ang mga duwende sa kanilang bahay, at gusto talaga niyang maligo doon. Sinama niya si Panta, nilinis ito, at sumisid sa tubig para sa isang kasiyahang nakakayanig ng buto. Dahil bihira at luho ang paliguan sa mundong ito ang unang pagkakataon niyang maligo rito, at maganda ang pakiramdam ng kanyang mga buto. Habang nag-e-enjoy siya sa oras ng paliligo kasama ang kanyang alagang hayop, ang hindi nagdududang si Arian ay nakauwi na rin, at pumunta siya sa paliligo nang hindi muna kinumpirma kung may tao doon. At maginhawang walang pinto sa mga banyo nila dahil sino ba ang nagmamalasakit sa privacy. Nagulat siya nang makita ang isang kalansay sa kanyang bathtub, at hindi nakinig kay Ark nang sinubukan nitong sabihin sa kanya na siya yon, at pinasabog niya ito. Sa hapagkainan, pareho silang nahihiya dahil nakita sila ng isa't isa ng walang damit, pero hindi naman dapat mahalata ni Ark dahil wala siyang itatago. Pagkatapos ay dumating si Dillion at nagsimulang makipag-usap kay Ark tungkol sa desisyon ng mga matatanda. Gusto nilang kunin siya para tulungan si Arian sa pagliligtas sa mga elf na kinidnap. Bukod pa rito, dahil wala silang gaanong pera para bayaran ang isang kasing yaman niya, nagpasya silang ipagpalit ang ilang mahalagang impormasyon na makakatulong sa kanya na masira ang kanyang sumpa. Sinabi ni Dillion sa kanya na may mainit na bukal malapit sa Lord's Crown na sinasabing nakakabali sa lahat ng sumpa ng mga taong naliligo dito. Tinatanong siya ni Ark kung ano ang korona ng Panginoon, at nagkwento ang elf ng mahabang salaysay kung paanong maraming uri ng mga nilalang na parang dragon sa mundo, at ang pinakamalakas sa kanila ay ang mga Dragon Lord. Ang korona ng Panginoon ay isang bihirang uri ng malaking puno na tumutubo saan man maging tahanan ang isang Dragon Lord, at iba't ibang uri ng espiritu ang naninirahan sa loob at paligid nito, na nagbibigay sa mga dahon at bunga nito ng mga himalang kakayahan. Ngunit napakadelikado rin itong pasukin, na parang kung sino man ang manggugulo sa mga espiritu, gigisingin nila ang galit ng Dragon Lord. Sinasabi ni Arian na mapanganib para sa mga tao ang pagpasok sa korona ng Panginoon, ngunit nagagawa ng mga elf na makakuha ng pahintulot mula sa mga espiritu upang makapasok dito, at maaari rin nilang ayusin ito para kay Ark. Tinanong ni Dillion kung sapat na ba ang impormasyon para sa pagbabayad,
At sumagot si Art na higit pa sa sapat. Pero habang nakahiga siya sa kama, nagtataka siya kung sinumpa ba talaga siya. Ang kwentong sinabi niya sa lahat ay ang random na impormasyon ng karakter na inilagay niya dahil role-playing game ito, pero nagtataka siya kung totoo ba talaga iyon. Pagkatapos ay naisip niya na kung sumpa ito, maaari siyang maglinis ng sarili gamit ang kanyang anti-curse spell, na epektibo rin laban sa mga sumpa na nasa kalagitnaan ng ranggo. Alam din niya ang mas makapangyarihang mga salamangka, ngunit nasasaktan nito ang mga undead, at hindi siya gustong kumuha ng anumang panganib. Kaya nagpasya si Art na subukan ang anti-curse sa kanyang kamay, at nakakagulat, gumana ang spell at ang kanyang kamay ay naging kamay ng tao. Nagulat siya at malakas na napasigaw, ngunit ang epekto ay nawala sa loob ng 5 segundo, at ang kanyang kamay ay bumalik sa pagiging buto. Sinusubukan muli at muli ni Art dahil kailangan niya ng husto ang kanyang kanang kamay sa gabi, at pagkatapos magbigkas ng spell buong gabi at parehong resulta ang nakukuha, napagod siya. Kinabukasan, maagang umalis siya at si Arian patungo sa kabisera ng kaharian ng Rodan upang hanapin ang mga taong nabanggit ang pangalan sa mga kontrata ng pagbibenta ng mga elf. Ang huling gabi lang ang naiisip niya, at nakumpirma niyang balangkas siya dahil sa isang sumpa na patuloy na bumabalik tulad ng isang nakalalasong ex, gaano man kadalas niya itong linisin. Pagkalabas nila sa gubat, inatake si Art ng mga higanting nilalang na parang tutubi malapit sa isang lawa, at tumakbo siya palayo na takot na takot. Iniligtas siya ni Arian at dinala sa isang restaurant, kung saan nila pinag-usapan ang kanilang plano para sa susunod na araw. Sinabi niya sa kanya na ang karaniwang paraan para makarating sa kabisera ay ang sumakay ng karwahe sa paligid ng kagubatan, ngunit mas mabuting tumawid na lang sila sa kagubatan para mas mabilis makarating doon. Nakikinig sa kanila ang isang waitress, at sinasabi niya sa kanila na huwag dumaan sa kagubatan dahil mapanganib ito dahil sa isang kawan ng mga halimaw na tinatawag na haunted wolves. Kamakailan lang sila lumitaw sa lugar, pero inaatake na nila ang mga tao, at walang ginawa ang mga sundalo para iligtas sila. Nawala sa pag-iisip si Arian nang marinig niya ang tungkol sa mga haunted wolves, pero pagkatapos ay sinabi niyang hindi naman sila problema para sa kanila. Kaya dumaan sila sa kagubatan, at tinanong ni Art kung bakit siya nag-alala matapos malaman ang tungkol sa mga haunted wolves. Sinabi ni Arian sa kanya na ang balahibo sa buntot ng mga haunted wolves ay ginagamit sa mga belo ng kasal sa tradisyon ng mga elf, at ito ang itinuturing na pinakamagandang regalo na maibibigay sa isang ikakasal. At dahil malapit na ang kasal ng kapatid niya, gusto niyang ipagregalo ito sa kapatid niya. Tila sabik din ang mga lobo na maputulan ng buntot, at biglang inatake sila mula sa lahat ng panig. Sinlaslas ni Ark ang isang lobo, na naglaho tulad ng aking pagpapahalaga sa sarili tuwing nakikita kong may 4 o higit pang taong nakatingin sa akin. Natanto niya na ang mga lobo ay isang ilusyon, at kahit na sinasalakay siya mula sa lahat ng panig, hindi matukoy kung alin sa kanila ang tunay. Nalulula siya sa dami nila nang maalala niyang ang mga haunted wolves ay matatalinong nilalang na sumusugod ng kawan-kawan, at ang karaniwang taktika nila para labanan ang mas malalakas na kalaban ay ang paggamit ng mga clone na ilusyonaryo sa ilalim ng kanilang matalinong boss, na nangunguna sa kanila patungo sa tagumpay. Ngunit habang nahihirapan ang Ark, kontrolado naman ni Arian ang sitwasyon. Habang sinasalakay siya ng isang kawan ng mga lobo, gumamit siya ng fireball para pabagsakin ang isang ilusyon, at nang tumalon sila sa kanya pagkatapos noon, gumamit siya ng mga tinak sa lupa, at isa sa mga lobo ang tunay sa lahat ng mga ilusyon. Muling nalaala ni Art na wala siyang karanasan sa labanan kahit na napakataas ng kanyang mga istatistika na kahit ang mga lobong kumakagat sa kanya ay hindi man lang makabutas sa kanyang baluti. Dahil hindi siya makakalaban tulad ni Arian, nagpasya siyang harapin ang boss para matapos agad ang laban. Pinapanood sila ng amo mula sa isang bangin, at kung mayroon kang ekstrang oras, maaari mong bilangin kung gaano karaming bangin ang mayroon sila rito. Gumagamit si Art ng Dimension Walk para makalusot sa likod niya, at habang inaatake niya ang boss na lobo, tumatalon siya para iwasan ang atake nito. Nakita ni Ark ang parehong itim at pulang singsing sa binti ng boss tulad ng nakita niya kay Toadzilla, kaya nagpasya siyang subukan ng isang teorya sa pamamagitan ng pagiging hindi gumagalaw at pagpayag na atakihin siya ng boss mula sa likod. Sa sandaling gawin iyon ng lobo, gumagamit si Ark ng atake sa apoy sa pamamagitan ng kanyang balabal at pagkatapos ay winawasiwas ang kanyang espada,
ngunit nagawa lamang niyang hiwain ang singsing sa binti nito. Sa sandaling masira ang singsing, babalik sa katinoan ang boss. Siya ay umuungal at tinatawag ang kanyang kawan at sila ay nagmamadaling umuwi. Umakyat si Aryan para tingnan kung ano ang nangyayari, at dumating siya sakto sa oras para makita ang pagkawala ng singsing. Nagulat siya, pero naiintindihan ni Art kung ano ang nangyayari. Sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Toadzilla, na suot din ang parehong singsing, at kailangang may mas malalim pang kahulugan ito kaysa sa pagiging interesado ng mga halimaw sa fashion. Ang mga halimaw ay pumupunta sa mga lugar na hindi nila dapat puntahan at umaatake sa mga tao, at malamang ay dahil ito sa mga singsing. Sa pag-iwan sa usapan tungkol sa mga singsing, hiniling ni Aryan kay Art na maghintay sandali habang kinokolekta niya ang buhok ng buntot mula sa mga lobong pinatay niya para sa regalo ng kanyang kapatid. Naghihintay si Art kay Aryan na matapos ang trabaho nito sa pagbalat ng mga lobo nang may mapansin si Panta at tumakbo palayo. Sinundan siya ni Art at sinabihan si Aryan na maghintay dito habang hinahabol niya ang lobo sa kagubatan. May karwaheng dumadaan sa kalsada sa paligid ng kagubatan, at sa loob nito ay ang prinsesa ng kaharian ng Rodan, si Uriana, na naglalakbay sa isang misyong diplomatiko upang makipagkita sa mga elf tungkol sa kamakailang mga pagkidnap. Sigurado siya na sangkot ang kanyang nakatatandang kapatid na si Dakar sa kalakalan ng alipin, at sinusuportahan din siya ng Eastern Holy Empire. Sa kabilang banda, ang sekta ng panganay niyang kapatid ay napaka-ambisyoso at kayang gawin ang lahat para maging tagapagmana ng trono, at sinusuportahan siya ng Western Empire. Sa paglalaban ng dalawang magkapatid para sa kapangyarihan at lalong nagiging hindi mapakali araw-araw, nag-aalala ang prinsesa sa sarili niyang kaligtasan at umaasang magiging maayos ang lahat sa paglalakbay na ito. Sinumpa niya ang sarili niya habang sinasabi iyon, at ang kanyang karwahe ay inatake ng isang grupo ng mga mamamatay tao. Sa loob ng karwahe, pinapanatiling ligtas ng katulong si Uriana, ngunit biglang huminto ito, at napagtanto nilang patay na ang lahat ng bantay na kasama nila at napaligiran na sila ng mga umaatake. Binuksan ng isa sa kanila ang pinto, at sinubukan ng katulong na protektahan ang prinsesa sa pamamagitan ng pagtalon sa umaatake ngunit sinlaslas siya nito at tinapos ang kanyang buhay. Nagpanik si Uriana, at habang nagmamadaling tingnan ang kanyang malapit na katulong, sinaksak siya ng napakalapit na attacker sa puso, at tapos na rin ang kanyang buhay. Isa sa mga sundalong nag-e-escort sa kanya ay kasangkot din sa pagsasabwatan upang patayin siya, at sinabi niya sa mga mamamatay tao na salakayin ang mga bangkay at gawing parang gawa ng mga bandido. Habang tumatawa sila na yayaman sila pagkatapos ng misyong ito, tumalon si Panta sa mukha ng mga sundalo, at nagtataka siya kung ano ang galit na nilalang na yon. Nagpasya na lang siyang patayin ito para mawala, ngunit ang nakakatakot na Arko ay dumating sa likod niya at mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay kaya't narinig ng lahat ang tunog ng pagkalas ng kanyang mga buto. Itinapon ni Ark ang sundalo sa gilid at lumuhad upang tingnan ang nasugatang batang babae, na sa tingin niya ay kamukha ng anak ng isang mayamang pamilya. Sa tingin ng mga umaatake, nakita niya silang pinatay ang prinsesa, kaya inatake nila siya ng mga bala ng apoy at bato, pero hindi man lang niya naramdaman ang kanilang mga atake. Nagtataka lang siya kung dapat ba niyang tulungan ang batang babae na patay na sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang nakakabaliw na kakayahan upang buhayin siya. Kung laro lang sana, maituturing itong mabuting gawa, at gagantimpalaan siya sa ilang paraan, pero hindi siya sigurado sa pagbuhay sa isang patay na tao sa totoong buhay. Napansin lang ni Ark ang mga pag-atake pagkatapos tumigil ang mga ito, at lumingon siya para makita ang mga umaatake na sumisigaw habang sinasalakay sila ng mga lobong parang sinaniban. Dumating ang pinuno ng mga lobo para maghiganti sa mga tao at pasalamatan si Ark sa pagligtas sa kanya mula sa pagkabaliw kanina, at nagpasya siyang sumali sa mga lobo para maalis ang mga basura ng tao sa lalong madaling panahon. Ang ilang mamamatay tao ay nagtagumpay sa pagtakas, ngunit ang iba ay napatay, at ang boss ng lobo ay umalis kasama ang kanyang kawan pagkatapos makumplito ang kanilang misyon. Ngayong walang nakakakita sa kanya, nagpasya si Art na ligtas ng gamitin ang kanyang napakataas na antas ng kasanayan na tinatawag na pagbabagong buhay, kung saan binuhay niya muli ang patay na prinsesa. Natutuwa si Art na gumagana ang kanyang kasanayan, at inutusan niya si Panta na bantayan ang batang babae habang tinutulungan niya ang iba pang patay.
Nagagawa niyang pagalingin ang katulong at ilang sundalo gamit ang parehong kasanayan, ngunit isa sa kanila ay napakalubhang nasugatan kaya walang magawa ang kasanayan para sa kanya. Sinubukan ni Ark ang kanyang makakaya upang iligtas ang lahat ng kanyang makakaya, at habang pinupuno ng maliwanag na liwanag ng kasanayang pagbabagong buhay ang lugar, sandaling binuksan ng prinsesa ang kanyang mga mata, nagtanong kung ang lalaking nakatayo sa harap niya ay isang anghel, at pagkatapos ay muling nahimite. Nagising siya nang huli ng Yuyujin siya nang umiiyak na katulong at ipinaliwanag na pareho silang buhay nang walang kahit isang gasgas. Ang ilan sa mga sundalo ay patay, ngunit ang natitira sa kanila ay somehow nabuhay muli sa pamamagitan ng mahika. Sigurado ang prinsesa na hindi lang sila nasugatan, at sapat na patunay ang dugo sa kanyang nasirang damit na pinatay siya, ngunit isang himalang ipinadala ng Diyos ang nagligtas sa kanila. Pinagsasama niya ang kanyang mga tauhan at nagningning habang binibigyan sila ng pep talk tungkol sa kung paano may nagpakana upang patayin siya, ngunit sa awa ng Diyos, isang himala ang nagligtas sa kanila, at itinuturing niya itong banal na senyales na nakatakda silang tapusin ang kanilang misyon. Pinapalakas niya ang loob ng mga sundalo sa pagsasabing pupunta sila sa kanilang patutunguhan kaagad at walang makakapigil sa kanila. Pinapanood ni Ark ang buong dramang ito mula sa mga palumpong, at napagtanto niya na ang dalaga ay isang prinsesa. Habang pabalik siya, nagtataka siya kung sobra ba ang ginawa niya sa pagbuhay sa kanya, at sigurado siyang ito ang sandaling magbabago ang kasaysayan. Bumalik siya kay Arian para makita na natapos na nito ang trabaho at nakakolekta ng sapat na balahibo para sa belo ng kapatid nito. Tinatanong niya ito kung ano ang nangyari, pero hindi siya gaanong nagsasabi at sinasabing walang espesyal na nangyari. Sa gayon, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at nakarating sa palengke ng kabisera nang may isang naghagis ng isang lalaki kay Ark. Tumingon siya at nakitang napapaligiran ng maraming lalaki ang isang bata, at habang inaatake nila ito, tinusok niya ang mata ng isa at hinamon ang iba na sabay-sabay siyang lapitan. Sa tingin ni Ark, dapat niyang tulungan ang mahirap na batang babae, pero sinabi ni Arian na hindi na kailangan. Napatunayan siyang tama nang madaling mapalayo ng batang babae ang mga lalaki, at humanga si Ark. Pero pagkatapos ay tumingin sa kanya ang batang babae, at medyo nag-alala siya na makikipag-away ito sa kanya. Sa halip na gawin iyon, magalang siyang bumati sa kanya, at sinabing natuwa siyang makita siyang muli, at napagtanto ni Ark na siya ang dalagang ninja ng mga hayop na nakilala niya habang sinasalba ang mga elf sa dinto. Sinabi ng batang babae kay Ark na napakahusay niya habang nililigtas ang mga elf, at gusto rin niyang makipag-usap sa kanya tungkol sa isang bagay. Tinanong siya ni Arian kung sino ang babae at paano niya nalaman ang tungkol sa kanilang operasyon sa pagliligtas, at sinabi sa kanya ni Ark na siya mismo ang nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng mga bihag na elf sa dinto. Pagkatapos ay nagpakilala ang dalaga bilang si Chiem ng angkan ng Jinchen, at sinabing isa siya sa 6 na pinakamahusay na ninja sa kanilang nakatagong nayon. Sa natitirang bahagi ng kanilang pag-uusap, nag-book ang grupo ng isang kwarto kung saan lumalabas ang panloob na web ni Ark, dahil sa tingin niya ang tunay na furry ninja ang pinakatuktok ng pantasya. Pero pagkatapos ay formal na nagpakilala ang lahat, at diretso sa punto si Chiem, tinanong si Ark kung bakit niya siya tinawag na ninja noong unang pagkikita nila. Ito ay dahil alam niya kung ano ang mga ninja, ngunit iyon ay magbubunyag sa kanya na nagmula sa ibang mundo, at hindi niya sinasabi iyon. Sa halip, sumagot siya na sa kanyang bansa, ganyan magbihis ang mga especially iya at mamamatay tao, at tinatawag din silang ninja. Sa palagay ni Chiem, dapat ay mula sa parehong bansa si Ark gaya ng kanilang dakilang tagapagtatag, na dumating sa kahariang ito 600 taon na ang nakalipas at ngayoy isang alamat na. Napagtanto ni Ark na ang tagapagtatag ng mga ninja ay mula rin sa Japan, at malamang na nagsimula siya ng isang kulto pagkatapos makapasok sa mundong ito gamit ang ice skate. Pero pagkatapos ay tinanong ni Arian si Chiem kung ano ang gusto niyang pag-usapan kay Ark, at nalungkot ang ninja girl habang sinasabing gusto niya ang tulong nito. Parehong problema ang kinakaharap ng mga beastmen tulad ng mga elf, kinidnap at ipinagbibili sila ng mga tao bilang alipin. Si Chiem at ang iba pang ninja ay nasa isang misyon upang iligtas sila, at may malaking plano sila na nangangailangan ng dagdag na lakas. Talagang desperado siya at sinasabing iaalok niya sa kanila ang impormasyon tungkol sa mga kinidnap na elf bilang kabayaran sa pagtulong sa kanyang mga tao,
ngunit sumagot si Ark na kasalukuyan na siyang may kontrata sa mga elf, at kailangan niya ang kanilang pahintulot upang tumanggap ng isa pang trabaho. Nalungkot si Chiem pero tinanong siya ni Arian kung sinanay siya mula pagkabata para iligtas ang kanyang mga tao, at sinabi ng ninja girl na oo, ito ang kanyang tanging misyon. Nararamdaman ni Arian na pareho silang dalawa, at sa pakiramdam na ito ng pagkakaisa, pumayag siyang tulungan siya dahil alam niya ang pakiramdam ng pagtulong sa sariling bayan. Tinanong niya si Chiem kung ano ang kanilang plano, at dinala niya sila sa lugar ng aksyon sa pamamagitan ng isang kagubatan. Tinanong ni Ark kung ang kanilang tagapagtatag ay isa ring beastman, ngunit sumagot si Chiem na siya ay isang tao mula sa ibang bansa, at ang pangalan niya ay Hanzo. Sa simula ay nagsilbi siyang especially iya para sa imperyo, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang mga kawalang katarungang kinaharap ng mga taong hayop at tinulungan sila. Kinuha ang ilan sa kanila bilang kanyang mga estudyante at itinatag ang angkan ng Jinchen. Nagulat si Ark nang marinig niya ang pangalan ng pinakasikat na ninja sa lahat ng panahon, si Hattori Hanzo, at ngayon ay kumpirmado na ang kanyang mga pagdududa na tiyak na mula siya sa Japan. Nagseselos siya dahil may nauna sa kanya rito, at hindi lang niya iniwan ang kanyang pamana bilang isang ninja clan, kundi naging alamat pa siya. Nakikita ni Chiem na kakaiba ang kilos niya, pero sumagot si Arian na minsan nagkakaroon siya ng sakit na pantasya. Pagkatapos ay nakarating sila sa isa pang bangin kung saan makikita nila ang pinakamalaking palengke ng alipin sa kaharian, na parang isang maingat na binabantayang kuta, at ang kanilang plano ay salakayin ito at palayain ang mga dinukot na tao sa loob nito. Pero sinabi ni Chiem sa kanila na ang lugar na ito ang sentro ng kalakalan ng alipin, kaya kung aatakihin nila ito, mabilis na darating ang mga karagdagang sundalo, kaya kailangan nilang magmadali. Sinabi niya kina Ark at Arian na atakehin ito ng mabilis at marangya, at pagkatapos ay tumakbo ng mabilis hanggat maaari, dahil maaaring mapanganib ito para sa kanila kung hindi. Sinabi ni Chiem na hindi lahat ng lumahok sa misyong ito, at hindi lahat ng gusto nilang iligtas, ang makakatakas, at naiintindihan ni Ark na plano niyang atakehin ang lugar na ito bilang isang paggambala lamang. Kinumpirma ng batang babaeng ninja ang hula niya at sinabing nakaposisyon na ang mga ninja ng mga halimaw sa lungsod at aatake sa apat pang palengke ng alipin sa parehong oras na aatake sila rito. Maaakit ang atensyon sa pinakamalaking merkado, at lahat sa ibang lokasyon ay magkakaroon ng mas magandang pagkakataong makatakas. Sabi ni Arian na masyadong mapanganib ang planong ito, pero desidido na si Chiem na isakripisyo ang sarili niya at ang marami pang iba kung mailigtas nila ang mga tao sa ibang lugar. Nagtitiwala siya na tutulungan siya ni Ark at Arian na mabawasan ang mga nasawi, ngunit sinabi niya na lalaban sila kasama niya hanggang sa huli. Sa kabila ng pag-aatubili ng ninja girl na ipagsapalaran niya ang kanyang buhay, ipinaliwanag ni Ark sa kanya na kaya niyang gumamit ng teleportation magic, at nang makita niya itong nagulat, sinabi niya na dapat nakita niya itong gamitin noon. Magandang balita ito, at sa palagay ni Chiem, sa ganitong bilis, baka mailigtas nila ang lahat, kaya nagpasya siyang ipaalam ito sa iba. Sinabi niya sa kanila na aatakihin nila ang palengke ngayong gabi at sinabihan silang maghanda habang siya ay umaalis, tumatalon sa mga puno. Sa tingin din ni Ark, dapat silang maghanda, at ang paghahanda na tinutukoy niya ay ang pagkain. Pagkatapos nito, gusto pa niyang gawin ang isang bagay, at iyon ay ang magsuot ng nakakatawang maskara para siya ang mapansin bilang panlinlang. Hindi masyadong gusto ni Arian ang Halloween at sinasabing ang ideyang ito ay hanggal lang, at ni siya ni Ponta ay hindi humanga kay Ark na nakasuot ng maskara. Habang nag-uusap sila, dumating si Chiem para bisitahin sila kasama ang isa pang ninja, na isang bundok ng kalamnan na nagngangalang Gomon. Nagulat si Ark nang marinig na pareho ang pangalan niya sa isa pang sikat na ninja sa Japan, at para kumpirmahin ang kanyang mga pagdududa, tinanong niya si Chiem kung totoo ba ang mga pangalan nila, ngunit nalaman niyang mga titulo lang iyon na ibinigay sa pinakamahuhusay na mandirigma. Kinumpirma ni Ark na parehong pinangalanan ang dalawang ninja sa mga tunay na alamat ng Hapon, at umaasa siyang makilala rin si Naruto o Sasuke sa kanilang grupo. Si Gomon ay isang lalaking malilimutin at mukhang agresibo, at nakatitig siya kay Ark bago sila biglang naglaban sa wrestling. Akala ng mga babae nag-aaway sila, pero hindi nila alam na ganito nagiging magkaibigan ang mga lalaki, at nagsimulang magtawanan ang dalawang lalaki at magbigayan ng papuri sa lakas ng bawat isa.
Dumating ang hating gabi, at oras na para isagawa nila ang kanilang plano. Plano ni Arian at Chiam na pumasok mula sa likod, habang sina Ark at Goemon ay hayagang aatake mula sa harap at aagaw ng lahat ng atensyon sa kanilang sarili. Naghiwalay sila para gawin ang kanilang bahagi, at ang dalawang malalaking lalaki ay direktang lumapit sa mga antuki na gwardya, na nakilala ang isa sa kanila bilang isang beastman, ngunit nalito sila sa kakaibang nilalang na nakamaskara. Sinabihan nila silang tumigil, pero habang papalapit sa kanila sina Ark at Goemon, nagpasya silang oras na para magpakitang gilas. Ang malakas na ninja ay gumagamit ng earth-style ninjutsu upang lumikha ng mga tinak na bato sa kanyang balikat, na ginagamit niya upang buksan ang pinto sa tulong ni Ark. Lahat ng sundalo ay nagtakbuhan palabas upang harapin sila, at parang mga maliit na manika lang na tinataboy ni Ark. Goemon ay gumamit ng isa pang jutsu at ginawang bakal ang kanyang katawan, sinira ang mga sandata ng mga sundalong umaatake sa kanya. Natatakot ang mga sundalo sa dalawang halimaw at umatras, at sinamantala ni Ark ang pagkakataong ito para daijin ang ninja. Ginagamit niya ang kanyang kasanayan, ang rock bullet, na mas parang rock cannon, at dinudurog niya ang mga sundalo gamit ito. Para mas mapansin pa, tumatawa siya na parang baliw at tinatakot ang mga sundalong takot na. Gumagamit ang ninja ng isa pang ninjutsu na tinatawag na Rock Spear Strike, at sinuntok niya ang lupa, na nagdulot ng bitek dito at nagpalabas ng mga tinak na bato mula rito. Masyadong mapagkumpetensya si Ark at gusto niyang mas mahusay kaysa sa kanya, kaya ginagamit niya ang kanyang mahika, ang Rock Fang, at lumalabas ang mga higanteng ngipin ng bato mula sa lupa. Pero pagkatapos, nagsama ang kanilang mga mahika sa lupa at nagkaroon ng epekto sa isa't isa, at sumibol ang mga tinak sa lahat ng dako at sinira ang buong lugar, at natabunan sila sa mga labi ng gulo na kanilang ginawa. Samantala, nakarating na sa likod na pinto sina Arian, Pante, at Chiyong, at habang nakikita nila ang palabas na ipinapakita ng dalawang lalaki, nagmadali silang sinamantala ang kalituhan. Nakatagpo sila ng saradong pinto, at sa kanyang kakayahang buksan ang mga kandado, mabilis itong binuksan ng batang ninja, at nakapasok sila sa kuta habang nagmamadaling patungo sa harapang pinto ang mga sundalo. Napansin ni Panta ang ilang sundalo, at bago pa sila makagawa ng anuman, gumamit si Chiyong ng water ninjutsu at ginawang lobo ang kanyang water attack na pumatay sa mga sundalo. Mas maraming sundalo ang tumatakbo patungo sa kanila, at si Arian naman ang haharap sa kanila ngayon, na ginagawa niya sa pamamagitan ng pagsunog sa kanila gamit ang kanyang magic na espada ng apoy. Nakarating sila sa basement kung saan nakakadena at nakakulong ang mga beastman. Habang pinalalaya sila ni Chiyong, tinanong nila siya kung sino siya. Nang sabihin niyang nagmula siya sa angkan ng Jinchen, bigla silang naging mas puno ng pag-asa at masigla kaysa dati. Binubuksan niya ang mga kulungan at sinasabihan ang mga hayop na ngayon ay malaya na natulungan siya habang pinapanatili ni Arian na malayo ang dumarating na mga sundalo. Sa harapang gate, parehong natabunan ng mga bato sina Ark at Goemon, ngunit ligtas silang nakalabas mula rito gamit ang kanilang mga mekanismo ng pagtatanggol, at habang iniisip nilang tulungan ang mga batang babae, natapos na nila ang kanilang misyon at lumabas upang ipaalam sa kanila na lahat ng pinalayang beastman ay nagbabantay sa bulwagan. Ngayon, ang gusali na lang sa likod ang natitirang salakayin, at nagboluntaryo si Goemon na manatili bilang bantay sa likuran upang pigilan ang mga sundalo, habang ang iba ay nagpatuloy, pinapatay ang sinumang bantay na humaharang sa kanilang daan. Binubuksan nila ang mga pinto, nakakahanap ng ilalim na kulungan na may mas maraming tao, at pinalalaya ang lahat. May isang selda na partikular na masamang amoy, at habang pumapasok si Chiyong para alamin kung ano ang nasa loob nito, nakita niya ang isang tambak ng kanyang mga patay na kamag-anak. Sinabi ng iba pang mga beastman sa kanila na hindi maibibenta ang mga nasugatan at may sakit at pinabayaan na lamang mamatay sa ganitong kaawa-awang kalagayan. Habang umiiyak ang lahat, galit din si Ark, pero nagpasya siyang ilabas ang mga nakaligtas mula sa lugar na ito bago magluksa sa mga namatay. Lahat ng mga taong pinalaya nila ay nagtipon-tipon, at inilipat sila ni Ark gamit ang gate. Pagkatapos mailikas ang lahat ng ligtas, nalaman ni Chiyong na matagumpay din ang misyon sa ibang lugar. Ngayon, balak ni Ark na bumalik sa kuta at tapusin na ng tuluyan ang negosyo. Nag-teleport siya sa tabi ni Goemon, na nananatiling nakatayo sa kabila ng malubhang pinsala.
Sinasabi niya na dapat nilang puksain ang dumi ng tao ng magkasama, at ginagamit nila ang kanilang mga combo move na Rockfang at Earth Spear para wasakin ang buong slave market. Sinunog nila ito, at sina Aryan at Chiyong ay nanunood mula sa ibang bangin, pero baka nahulaan mo na ang bahagi ng bangin sa ngayon. Pagkatapos ay nag-teleport pabalik sa kanila si Ark kasama ang mga bangkay na hindi nila kayang dalhin pabalik noong una, at sinunog ni Aryan ang mga ito upang bigyan sila ng tamang libing. Habang nasusunog ang mga katawan, lumalaya ang kanilang mga espiritu at lumilipad sa kalangitan, at sumusumpa si Chiyong na magiging mas malakas pa upang walang ibang magdusa ng ganito. Habang natatapos ang kanilang misyon at lahat ay umalis na, pinalakas ni na Ark at Gomon ang kanilang ugnayan sa pamamagitan ng muling paglalaban, habang pinag-uusapan ng mga babae ang pagpapalaya sa kanilang sariling mga tao mula sa pang-api. Kinabukasan, nagbangka sila sa kabisera, kung saan ibinigay ng mga ninja sa kanila ang ipinangakong impormasyon. Sabi ni Chiyong, dinala ng mga taong bumili sa mga elf bilang alipin ang mga ito sa banal na imperyo ng silangan, at nang marinig ni Aryan ang pangalan ng banal na imperyo, nagkaroon siya ng seryosong mood. Inaalam niya kay Donka at sa iba ang bagong impormasyon gamit ang isang voicemail bird, at pagkatapos ay nagtungo sa Empire kasama si Ark. Sa pagpunta nila sa imperyo, huminto muna sila sa disyerto, kung saan natatakpan ng napakalaking kawon ng mga wyvern ang kalangitan. Nalulula si Ark sa kanyang mga pantasyang pag-atake, ngunit naguguluhan si Aryan dahil hindi kailanman naglalakbay ang mga wyvern sa ganitong kalaking grupo. Dahil sa dami nila, natatakot lumipad ang ibong boses, at hindi maipaparating ang mensahe sa ibang mga duwende. Sabi ni Ark, hindi naman malaking problema iyon, at kaya niyang ipamahagi ang mga parang dragon na halimaw. Nang hindi man lang ipinaliwanag ang kanyang plano, tumalon siya mula sa isang bangin at gumawa ng isang pambihirang paglipag. Pagkatapos ay nagpasya siyang gamitin ang isang meteor na malawak na pag-atake na tinatawag na lightning damper, at tinakpe ng madilim na ulap ang kalangitan at naglabas ng mga kidlat na tumama sa mga wyvern. Naging biktima rin ng friendly fire si Aryan at ang iba, at nang mag-teleport siya pabalik sa kanila pagkatapos lumuwag ang ulap, nagulat siya nang makita silang nasa kaawa-awang kalagayan. Ngunit habang sinusubukan niyang tanungin kung okay lang sila, isang duwende na may berdeng buhok at damo ang nagtatala tungkol sa kanila. Pumunta sina Ark at Aryan sa isang bahay pahingahan sa kalapit na bayan, at galit pa rin siya dahil ginamit nito ang mapanganib na pag-ataking iyon ng walang babala. Pero pagkatapos ay lumipat siya sa susunod na bagay at kinuha ang mapa ng imperyo, naghahanap ng mas maikling ruta patungo sa kanilang patutunguhan. Mayroon lamang siyang hindi kumpletong mapa na walang detalye, at ang direktang ruta ay hindi pa natutuklasan at mapanganib. Pero may isa pang bagay na ikinababahala kay Aryan, at tinanong siya ni Ark kung bakit siya nag-aalala simula nang marinig niya ang pangalan ng imperyo. Sumagot siya na legal pa rin ang pagkuha ng mga elf at pagbibenta sa imperyo, at iyon ang dahilan kung bakit siya nasa panganib, at kahit ang pagiging nasa isang bayan sa hangganan na tulad nito ay mapanganib para sa kanya. Pero pagkatapos ay lumapit sa kanila ang elf na may berdeng buhok mula kaninang umaga, at hindi siya natatakot kahit na ipinakita niya ang kanyang matulis na tainga sa teritoryo ng mga tao. Bago pa man siya makapagsalita, nilagyan ni Aryan ng palayok ang ulo niya, sinasabing itago niya ang katibayan na hindi siya tao. Pero ang may-ari ng bahay panuluyan at iba pang mga tao ay medyo pala kaibigan sa kanya, at ang batang babaeng elf ay naguguluhan sa nangyayari. Nagpakilala ang duwende bilang isang biologist na nagngangalang Carsey, na nanirahan sa bayang ito sa loob ng 10 taon at kaibigan ng lahat. Hindi pa rin naniniwala si Aryan, at binigyan siya ni Carsey ng talumpati ni Martin Luther King tungkol sa hurado, na nagsasabing gusto niyang magkasamang mabuhay ng masaya ang mga tao at mga elf. Sabi niya, nagiging delusional siya, at tinanong niya ito kung hindi ba siya naglalakbay kasama ang isang tao kahit nagalit siya sa kanila. Pagkatapos ng kanilang debate, tinanong ni Ark si Carsey kung bakit siya nilapitan nito, at sinabi nito na kailangan niya ang isang partikular na halimaw na mahirap hulihin. Pero nang makita ang kanyang makapangyarihang spell ngayong umaga, naniwala siya na kaya ni Ark at ng kanyang kasama. Tumanggi si Aryan, sinasabing abala sila sa mas mahahalagang bagay, ngunit pagkatapos ay nag-alok si Carsey ng detalyadong mapa ng imperyo bilang gantimpala. Nakatukso ng kaunti sa kanya ang gantimpala, kaya idinagdag niya ang bonus na premyo,
isang kopya ng kanyang pananaliksik tungkol sa mga mahiwagang nilalang, at talagang gusto ni Ark yon. Pinipilit niya si Aryan na tanggapin ang kanyang misyon, at pinayagan naman siya nito. Masaya si Carsey na nakakuha ng tulong nila at sinabi sa kanila na magkita sila sa gate ng bayan sa umaga. Pagkatapos nito, ipinakita ni Ark ang kanyang kayamanan at labis na nagbayad para sa isang silid, at binigyan siya ng may-ari ng bahay panuluyan ng libreng bar aisles ng dekalidad na alak. Sa silid, habang iniisip ni Aryan ang pagiging magkasama ng mga tao at elf, binuksan niya ang bar aisles at nilagyan siya ng baso, tinanong kung pinapayagan ba siyang uminom. Pumasok sa competitive mode ang batang babae at ininom ang baso sa isang lagok lang, at nagustuhan niya ito ng husto kaya kumikislat ang kanyang mga tainga nang hindi niya namamalayan. Tumagok si Ark at napagtanto na hindi lang ito napakasarap kundi malakas din. Napakalakas nito kaya 2 baso lang ang nainom ni Aryan at tumalo na sa Ark, na nagbigay sa kanya ng magkahalong senyales tungkol sa gusto niyang gawin. Nalilito siya kung siya ba o ang inumin ang gusto niya, at sa halip na bigyan siya ng malinaw na sagot, marahas niyang iniling ang ulo nito at buong gabi siyang pinabagsak. Kinabukasan, nagising siya sa sira-sirang silid na may hangover, at nang makita niya si Ark sa sahig na walang baluti, inisip niya itong isa na namang kalansay at pinasabugan niya ito kahit nagtatangkang magpaliwanag. Sa pagkalimot sa lahat ng iyon, pumunta sila sa counter, kung saan tinukso sila ng may-ari ng bahay panuluyan na buong gabi niyang naririnig ang mga tunog ng paghampas mula sa kanilang kwarto. Nahihiya na si Aryan dito, pero nang pumunta sila kay Carsey at humingi ng paumanhin dahil pinaghintay nila ito, sumagot si Carsey na naiintindihan niya na nagising sila ng huli dahil sa matinding nangyari kagabi. Umalis sila sakay ng sasakyan para hanapin ang halimaw kasama si Carsey at isa sa mga kaibigan niyang tao, at ang pagkahilo sa biyahe ni Aryan ay nagsama sa masamang amoy na nagmumula sa mga bangkay ng goblin na dala ng mananaliksik. Sinasabi niya na ang mga bangkay ang ginamit na pain para maakit ang mga sandworm na gusto niyang pag-aralan. Binigyan ng espesyal na tsaa ng kaibigan ni Carsey na tao si Aryan para makatulong sa kanyang hangover, at kahit hindi pa rin siya komportable sa mga tao, nalaman niyang talagang nakatulong ito. Nakipag-usap si Ark kay Carsey at mas marami pang natutunan tungkol sa sandworm na dapat nilang hulihin. Ito ay isang nilalang na 7 hanggang 8 talampakan ang haba na lumalabas sa gabi at karamihang kumakain ng mga patay na nilalang. Mahina ito sa apoy, at sinabi ni Carsey sa kanya na huwag gumamit ng apoy dahil gusto niyang buhay ang specimen. Dagdag pa niya, natuklasan kamakailan na patungo sa kawan ng mga wyvern ang sandworm, at habang nag-uusap ang 2 lalaki tungkol sa mga halimaw, lumingon si Aryan at nakita ang kariton na may mga goblin, at wala na ang isa. Sa pagbabala niya kay Ark, isang higanteng sandworm ang lumitaw mula sa lupa, na halos 70 talampakan ang taas, at sinabi ni Carsey na baka nakalimutan niyang magdagdag ng 0. Pero nagulat din siya nang makita ang higanteng uod at sinabing ito ang pinakamalaking specimen na nakita niya. Ang kaibigan ni Carsey na tao ay nakahiga sa lupa na wasak ang kariton, at napansin siya ng sandworm. Habang papasok siya para atakehin ito, nagmadaling tumulong si Aryan at gumamit ng fire blast sa halimaw. Sa kabila ng pagiging kahinaan nito ang apoy, walang gaanong epekto ang pag-atake sa sandworm, at sa halip ay siya ang umatake sa kanya. Muntik na siyang makuha nito, pero nailigtas siya ni Ark habang hawak ang higanteng sandworm gamit lang ang isang kamay. Sinabi niya sa kanya na ipaubaya na lang sa kanya ang natitirang bahagi ng gawain at nagsimulang makipagbuno sa uod, pagkatapos ay ginamit ang kanyang napakalaking lakas upang hilahin ito mula sa buhangin at ihampas sa gilid. Namatay ang sandworm, at doon lang napansin ni Ark na mayroon din itong kakaibang singsing. Kinailan ng grupo ang halimaw pabalik sa bayan, at ginantimpalaan ni Carsey ang kabalyero ng mapa at ng libro. Bago umalis sa kanilang paglalakbay, tinanong ni Aryan ang biologist kung bakit siya nakatira sa mga tao, at sinabi niyang gusto niya sila. Sa simula, negatibo ang pananaw niya sa lahat ng tao noong nakatira siya sa isang nayo ng mga elf, ngunit habang nakikilala niya sila, natuklasan niyang hindi naman lahat sila masama, at maaaring bumuo ng mapayapang kinabukasan kung saan magkasamang mamumuhay bilang magkaibigan ang 2 lahi, at may magandang balita tungkol sa isang marangal na tao at isang batang babaeng elf na nag-iibigan at nagpakasal. Hindi makapaniwala si Aryan at tinanong niya si Ark kung ano ang opinyon nito, at sumagot ito na may iba't ibang uri ng tao sa mga tao at mga elf.
Bagaman maaaring hindi posible para sa lahat na magkasama, ang ilan sa kanila ay maaaring maging mabuting magkaibigan. Nakarating sila sa bayan kung saan sinasabing nakakulong ang mga dinukot na elf, ngunit ito ay isang bayan ng militar na bawat lugar ay mahigpit na binabantayan. Nagpasya sila na dahan-dahan at maingat silang kikilos dito, at nagpasya silang maghiwalay upang makahanap ng karagdagang impormasyon. Natuklasan ni Art na may mga kakaibang sigaw na naririnig mula sa kalapit na kuta tuwing gabi, at kamakailan lang ay maraming tao ang nawala mula sa lungsod, ngunit walang sinuman ang makapagsabi ng anuman tungkol sa mga elf. Nagpasya siyang bumalik sa Aryan, ngunit pagkatapos ay narinig niya ang boses ng isang babaeng kinidnap ng ilang lalaki. Habang sinusubukan siyang hilahin ng isa sa kanila, lumitaw si Ark sa likod niya at pinilipit ang kamay nito. Ang iba pang mga basag ulo ay nagmadaling atakihin siya, ngunit sa isang kumpas ng kanyang mga daliri, pinabagsak niya sila. Talagang nagpapasalamat ang batang babae at tumatakbo para yakapin siya, at eksaktong sandaling iyon ay dumating si Aryan para hanapin si Ark. Habang nakikita niya ang isang kakaibang batang babae na yakap ang kabalyero, pareho siyang nagulat at nagseselos. Kahit sinasabi ni Ark sa kanya na natagpuan niya ang batang babae na may problema at nagsumikap siyang tulungan ito, sinabi pa rin niya sa kanya na tumakbo pa uwi na may matinding at nakakatakot na tingin. Nagseselos pa rin siya sa babae at medyo malamig ang pakikitungo niya habang sinasabi niya kay Ark na may nalaman siyang ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Dinala niya ito sa isa pang bangin kung saan makikita nila ang isang kuta, at sinabi sa kanya ng kanyang mga impormante na 4 na buwan na ang nakalipas nang dalhin dito ang mga elf. Sabi ni Ark, maraming pwedeng nangyari sa 4 na buwang iyon, pero umaasa pa rin si Aryan na may makita silang buhay, at papalapit sila sa gusali para tingnan ito. Pumasok sila ng palihim sa kuta at natagpuan itong kakaibang walang laman at tahimik, at natagpuan ni Aryan ang isang nakatagong pinto na nagtatago ng hagdanan na patungo sa isang imbakan sa ilalim ng lupa na may amoy ng mga mababangas na hayop. Pagkatapos gamitin si Ponte bilang panlilinlang para patayin ang mga bantay sa gate, sinubukan niyang buksan ito, ngunit hindi niya magawa dahil sliding door ito, at siya ang nagtutulak. Maraming selda sa kulungan sa lugar, at walang laman ang mga ito maliban sa mga buto, balahibo, at masamang amoy. Nahanap nila ang susunod na pintuan, at habang binubuksan ito ni Ark, napunta sila sa isang malaking kuwebo sa ilalim ng lupa na sinusuportahan ng maraming haligi. Isang sobrang tiwala sa sarili at arroganting tagapag-alaga ng halimaw na nagngangalang Famba ang namamahala sa lugar na ito, at lumabas siya nang maramdaman ang kaguluhan. Sa sandaling makita niya si Aryan, sinabi niyang siya ang may-ari nito. Sabi niya, siya na ang babae niya ngayon at inutusan niya itong patayin ang kabalyero. Nagulat si Art nang talagang sinunod ni Aryan ang kanyang mga utos at inatake siya, at hindi siya tumigil kahit sinubukan niyang ilayo siya sa pagkakagulo. Tinanong niya si Fumbo kung ano ang ginawa niya sa kaibigan niya, at habang abala siya sa pakikipag-usap, binuhat siya ng batang babaeng elf at ibinagsak sa lupa gamit ang paborito niyang galaw sa WWE. Sa puntong ito, natanto niya na ito ay isang uri ng sumpa ng pagkaakit, at ginamit niya ang anti-curse spell sa kanya, ngunit wala itong epekto, at patuloy siyang inaatake ni Aryan. Nakuha ang kanyang kamalayan, at nakita niya ang sarili sa harap ng kanyang kapatid, na nagsabi sa kanya na mahina siya at kailangang magsanay ng husto. Sinabi niya sa kanya na lumaban sa panaginip, at si Aryan ay nakipaglaban kay Ark sa totoong buhay. Patuloy siyang nagmumura sa kanya, pero patuloy siyang umaatake ng walang tigil. Napagtanto ni Art na gumagana ang kanyang spell, ngunit may nagrikas ng mind control spell kay Aryan halos kaagad. Sigurado siyang hindi ang monster tamer mismo ang gumagawa nito, at habang sinasaktan siya ng batang babaeng elf, nakakita siya ng isang pares ng mata sa anino sa likod ng ulo nito. Hinihiling ni Art kay Ponte na alagaan ito, at tumalo ng tuta sa hood ni Aryan at tinapos ang isang imp, isang halimaw na kayang gumamit ng malalakas na ilusyon. Inihagis ito ni Ponte, pinatay ito ni Art gamit ang kanyang flame spell, at nawala ng malay si Aryan. Namangha si Fumbo sa kaalaman at mabilis na pag-iisip ni Art, kaya naman nagpakilala siya ng maayos, sinasabing siya ay mula sa angkan ng mga tagapagpaamo ng mga halimaw at ang pinakamahusay sa kanilang lahat. Iniwan niya ang kanyang nayon upang magkaroon ng pangalan para sa kanyang sarili at sa mundo, at kaya niyang paamuin ang anumang uri ng halimaw.
Walang pagdududa si Ark sa kanyang pag-angkin dahil nakikita niya ang mga singsing sa kanyang kamay at napagtanto na siya ang salarin sa likod ng Toadzilla, mga lobo, at higanteng sandworm. Naghanda si Famba para lumaban at tinawag ang kanyang bantay, isang higanteng puting tigre, at sinabihan si Ark na maging hapunan niya. Pero inililibing niya si Aryan sa isang tahimik na sulok, at bago lumaban, may tanong siya para sa tagapag-alaga ng halimaw. Tinanong niya ito kung ano ang nangyari sa mga kinidnap na elf na dinala rito 4 na buwan na ang nakalipas, at tumawa si Famba habang sinasabing karamihan sa kanila ay ginamit sa mga eksperimento ng imperyo, at ang mga natira sa kanya ay pinakain sa kanyang mga hayop pagkatapos niyang magsaya ng sapat sa kanila. Habang tinutukso niya ang kanilang pagkamatay, nagalit si Ark, at sa isang saksak lang, natapos na niya ang higanteng tigre. Sinumpa niya si Famba, sinasabing nakita niya ang lahat ng uri ng masasamang tao sa kanyang maikling paglalakbay at nanatiling kalmado sa kabila ng pagkakita sa kanilang masasamang gawa. Pero ang tagapagpaamo ng halimaw ang pinakamasama, at ang kanyang mga ginawa ay nagpagalit kay Ark hanggang sa hindi na siya makapag-isip ng makatuwiran. Tumatawa si Famba sa kanya, tinutukso siya na masyado siyang mayabang at kailangan pa niyang pumatay ng maraming halimaw bago siya makarating sa kanya. Tinawag niya ang natitirang alaga niya gamit ang kanyang latigo, at kasama sa mga ito ang lahat ng uri ng halimaw na hindi pa nakikita ni Ark. Sa utos ni Famba, inatake nila si Ark, pero pinutol niya silang lahat na parang naglalaro siya ng fruit ninja sa totoong buhay. Patuloy na inuutusan ni Famba ang mga halimaw na atakihin si Ark mula sa lahat ng direksyon, at patuloy niya silang natatalo. Ngunit nakalimutan niyang bigyang pansin ang kaligtasan ni Aryan at nagpanik nang ituro siya ng tagapag-alaga ng halimaw sa higanteng ogre na aatakihin siya. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, dumating sa eksena ang ninja girl na si Chiam at ikinulong ang mga halimaw sa isang kulungan ng tubig. Sa palagay ni Famba, kahit may backup ang kabalyero, walang silbi dahil mas marami siyang halimaw, pero sinabi ni Chiam sa kanya na wala na siyang halimaw na kontrolado. Nasa base na ito sina Goemon at iba pang ninja, at naasikaso na nila ang lahat ng halimaw. Tinanong siya ni Ark kung paano siya napunta rito, at sinabi niya sa kanya na sinabi niya kay Aryan ang lahat tungkol sa lugar na ito, na hindi niya sinabi sa kanya dahil sa selos. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol ng isang malakas na lindol, at tumawa si Famba, sinasabing gin-icing siya ng kanyang trump card dahil huli na ang kanyang hapunan. Sinabi niya kay Ark na ipapakita niya sa kanya ang kanyang obra maestra at na mabilis niyang aayusin ang mga ito. Tumakbo siya palabas ng lugar at gustong habulin siya ni Ark, pero pinigilan siya ng mga bumabagsak na bato, at sinabi ni Chiam sa kanya na dapat muna nilang iligtas si Aryan. Nag-teleport si Ark sa labas, at mula sa himpapawid, nakita niyang pumutok ang gilid ng kastilyo, at mula sa usok at alikabok, nakita niya ang paglabas ng isang malakas na halimaw. Ito ang Hydra, ang pinakamalakas na halimaw na may uri ng tubig na may pinakamahusay na kakayahan sa pagkontrol sa elemento ng tubig at isang napakalakas na kakayahang mag-regenerate. Hindi komportable si Ark maliban kung nasa bangin siya, kaya pumunta siya sa isa at napansin na ang Hydra ay may 5 singsing, isa para sa bawat isa sa 5 ulo nito. Sabi ni Chiam, ang Hydra ay tinawag na halimaw na sumisira sa bansa, at hindi siya makapaniwalang kayang kontrolin ito ng isang ordinaryong tao. Iminumungkahi niya ang pag-urong ngunit napansin sila ng Hydra, at ginamit nito ang isang Hydroblast attack sa kanila na ganap na winasak ang bangin na kanilang kinatatayuan. Natutuwa si Famba na makita iyon, at iniisip niya na patay na ang kanyang mga kaaway, at tumatawa siya na parang baliw, sinasabing ito ang kanyang tunay na kapangyarihan. Gusto niyang ipakita ito sa mga matatanda sa kanilang nayon, na nagsabi sa kanya na hindi siya sapat na malakas at disiplinado at hindi kinilala ang kanyang mga talento. Sino mang nakapanood ng Star Wars ay alam na hindi magandang bagay ang pagsasabi sa isang mayabang na henyo. Umalis si Famba sa angkan at nakilala ang emperador ng banal na imperyo, at siya ay tinanggap nito upang sirain ang kanilang karatig kaharian. Ngayon, sa kapangyarihan ng Hydra, iniisip niyang hindi siya matatalo, at inutusan niya ang higanteng halimaw na lumakad at kumain sa mga tao ng lungsod. Si Ark at ang kanyang grupo ay natabunan ng mga bato, ngunit salamat sa kanyang kalasag, nakaligtas sila, at pinasabog niya ang mga bato. Pero pagkatapos ay lumingon siya sa paligid at hindi nakita si Aryan, kaya naman nagpanik siya.
Pagbalik niya, nakita niyang naka-dark mode na ito. Siya ay nababalutan ng madilim na aura habang galit na sinasabi sa kanya na hindi siya walang malay nang kontrolin siya ng Monster Tamer, kaya narinig niya ang lahat ng sinabi nito tungkol sa kanya at sa kanyang mga tao, at gusto niyang hanapin ito at punuin ng sakit at pagsisisi. Sumasang-ayon si Chioma, sinasabing sa Hydra, si Fumba ay napakalaking banta para pabayaan. Pareho silang nag-iisip na malamang iniisip niyang patay na sila, kaya ito ang perpektong pagkakataon para atakehin siya ng biglaan. Habang umaalis sila para hanapin siya, hindi gumagalaw si Ark at sinasabing kailangan din nilang gumawa ng paraan tungkol sa Hydra. Sinabi ni Chioma sa kanya na wala silang masyadong magagawa dahil isa itong halimaw na kayang puksain ang mga bansa at maituturing na puwersa ng kalikasan. Hindi sumasang-ayon si Ark sa huling linya at sinasabing hindi tulad ng mga natural na sakuna, maaaring patayin ang Hydra, at kahit na tinanong siya ng Ninja Girl kung nagbibiro siya, sinabi ni Aryan sa kanya na harapin ang halimaw habang sila naman ang bahala sa nagmamay-ari nito. Tumakbo sina Aryan at Chioma patungo sa tagapag-alaga ng halimaw at sinorpresa siya ng atake ng Firebolt, na bahagya niyang naiwasan. Sabi ni Aryan na narito siya para patayin siya dahil sa mga elf na kanyang pinahirapan, at sagot niya na masyado siyang mahina laban sa kanya. Sinasabi niya na nasa panig niya ang Hydra, at sumagot ang batang babaeng elf na malakas nga ang Hydra, pero siya ay mahina, at ginagawa lang niya ang malaking palabas na iyon ng Hydra para itago ang sarili niyang kahinaan. Ang mga salitang iyon ay kapareho ng sinabi sa kanya ng mga matatanda sa kanilang nayon, at biglang nagalit si Fumba. Sabi niya papatayin niya lahat at ipapakita sa kanila ang kanyang kapangyarihan, pero inatake siya ni Aryan nang hindi na hinintay matapos ang kanyang nakakabagot na dialogo. Hinaranggan niya ang atake nito gamit ang kanyang letigo at sinubukang gamitin muli ang mga imp para kontrolin siya, ngunit pinatay niya ang lahat ng ito, sinasabing hindi siya muling mahuhulog sa parehong patibong. Frustrado na si Fumba ngayon, at sinubukan niyang utusan ang Hydra na tulungan siya nang biglang naghagis ng kutsilyo si Chioma sa kanya at tinamaan ang likod niya, na sinira ang kanyang tato. Sabi niya napansin niya kanina na kinokontrol niya ang mga halimaw gamit ang kanyang komplikadong mga marka ng sumpa, pero kahit kaunting pagkaabala lang ay magiging walang silbi ang mga ito, at ngayon hindi na niya makontrol ang anuman. Nasa sukdulan na si Fumba ngayon, at tumatawa siyang parang baliw. Sinasabi sa mga babae na huwag siyang sisihin sa susunod na gagawin ng Hydra. Nag-aalala si Chioma tungkol sa lungsod, pero sinabi ni Aryan sa kanya na hanggat nandyan si Ark, hindi niya hahayaang may mapatay ang halimaw. Pagkatapos ay sinindihan niya ng apoy ang kanyang espada at naglakad patungo sa takot na Monster Tamer, na sinubukang pigilan siya gamit ang kanyang letigo, ngunit madali itong nasunog, at humingi siya ng paumanhin sa pagpinsala sa mga elf. Sinabi ni Aryan sa kanya na hindi niya kailangan ang kanyang paghingi ng paumanhin, maaari niya itong ibigay sa mga pinatay niya kapag nagkita sila. Sa cool na dialogong iyon, ginamit niya ang kanyang pinakamakapangyarihang spell at sinunog si Fumba sa asul na apoy hanggang sa wala nang natira kahit abo niya. Sa kabilang banda, naglalakad ang Hydra sa kagubatan, dinudurog ang mga puno na parang damo lang, at itinutok nito ang Hydroblast nito sa lungsod nang tumigil si Ark sa paggamit ng kanyang Wyvern/attack. Ngunit walang epekto ito sa Hydra, na itinutok ang lahat ng ulo nito sa kanya. Sinusubukan nitong kagatin siya ng napakalakas, ngunit nailagan ni Ark ang mga atake at pagkatapos ay ginamit ang kanyang kasanayang Shield Bash para mawala ng balanse ito, at ang mga ulo ng Hydra ay sunod-sunod na nagbalik. Pagkatapos ay nag-teleport siya sa ere at inatake ang isa sa mga leeg nito gamit ang WW move, at sa kabila ng pag-ataking iyon, halos walang pinsala ang halimaw. Inatake nito si Ark ng 3 Hydroblast, at nailagan niya ang malaking pagsabog gamit ang kanyang kakayahang maglakad sa dimensyon, ngunit nakagat pa rin siya ng isang ulo. At pagkatapos, 3 iba pang ulo ang nag-charge ng Hydroblast, at napagtanto ni Ark na isinakripisyo nila ang isang ulo para siguraduhing mapatay siya. Pero walang silbi yun, dahil protektado siya ng kanyang kalasag mula sa anumang pinsala, pero nawawala ng isang ulo ang halimaw. Bumaba si Ark at pagkatapos ay ginamit ang kanyang pinakamalakas na kasanayan na judgment ng buong lakas at nagpalabas ng higanting espada ng kidlat mula sa langit na pumutol sa 3 sa mga ulo ng Hydra.
Sa natitirang isang ulo na lang, nagsimulang muling tumubo ang mga nawalang ulo ng halimaw gamit ang kakaibang bula na parang bubblegum, at naisip ni Ark na inaasahan na ito mula sa isang nilalang sa mitolohiya. Kaya naman, upang makalayo at makapaghanda para sa kanyang huling atake, nag-teleport si Ark sa ibang bangin at nagpa siya na gamitin ang isang malaking mahika na hindi pa niya nasusubukan noon. Masyado itong malakas at nakakapagod, at maikling panahon lang niya itong magagamit, pero sapat na yun para matalo ang Hydra. Lumilikha si Ark ng isang malaking bilog ng mahika, at sa buong lakas niya, tinatawag niya ang demonyong impyerno, si Ifrit. Habang lumalabas ang higanteng demonyong apoy, ganap nang gumaling ang Hydra at nakaharap sa isang kalaban na kasing laki nito. Nagmamadaling lumapit ang dalawa sa isa't isa, at binali ng demonyo ang ulo ng halimaw gamit ang kanyang mga kamay at dinurog ang panga nito nang subukan nitong gamitin ang Hydroblast. Sinuntok at kinagat niya ang Hydra, na nagsimulang tumakbo palayo matapos makalaya sa kontrol ni Fumba at mapagtanto na talo ito. Pero tumalon si Ark mula sa langit at inikot-ikot ito sa buntut gamit ang buong lakas niya bago itinapon ito ng mataas sa langit. Pagkatapos ay inutusan niya ang Ifrit na gamitin ang pinakamataas nitong kakayahan, ang Flame Hellion, at sa pamamagitan ng isang maliwanag na haligi ng apoy na makikita hanggang sa kabilang bahagi ng mundo, ang Hydra ay naglaho sa wala. Nagulat sina Arian at Chiam nang makita ang labanan ng dalawang higanteng halimaw, at habang sumisikat ang araw, bumalik sa kanila si Ark at sinabing natutuwa siyang ligtas sila. Tinatanong nila siya tungkol sa higanteng demonyong apoy, at sinasabi niya sa kanila na ito ay isang nilalang na tinawag mula sa ibang dimensyon, at uuwi na sa loob ng 5 minuto. Hindi nagtagal, nakatanggap si Arian ng voicemail mula kay Danka, na naghahatid ng nakakagulat ngunit magandang balita. Nakipagkita si Prinsesa Uriana ng kaharian ng Rodan sa isa sa mga nakatatanda ng mga elf, at sinabi niyang ang kanilang kaharian ang may pananagutan sa paglabag ng mga tao sa kasunduang pangkapayapaan at pagkidnap sa mga elf. Nangako siyang hahanapin ang nawawalang mga duwende, pero may isa pang bagay na napapayag niya ang matanda. Ipinaliwanag niya sa matanda na ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid na lalaki na sumubok na pumatay sa kanya ay sinuportahan ng mga imperyong silangan at kanluran, na parehong rasistang bansa, at upang maiwasan na ang sinuman sa kanila ang maging hari at lalong lumala ang ugnayan sa pagitan ng mga tao at mga elf, gusto niyang siya ang maging reyna. Nangako siya sa matandang elf na kung susuportahan siya nito sa kanyang pag-angkin sa trono, lalaban siya kasama nila kung sakaling sakupin sila ng banal na imperyo. Masayang tinanggap ng matanda ang kasunduan, at sinabi ng prinsesa sa kanya na dapat silang magtulungan upang bumuo ng isang mundo kung saan mapayapang magkakasamang mabubuhay ang mga tao at mga elf. Sa kabila ng napakalaking positibong balitang ito, hindi natuwa si Arian at dumaan sa krisis dahil nawala na ang kanyang tanging layunin sa buhay ngayong hahanapin na ng mga tao ang mga elf na kinidnap. Nagulat siya na kaya pa palang tretuhin ng mga tao ang mga elf ng ganito, at naalaala niya ang sinabi ni Carsey sa kanya, at sinabi ni Ark na baka mas maaga pa dumating ang panahon ng mapayapang pagsasama kaysa sa inaasahan nila. Sumagot si Arian na simula nang makilala niya si Ark, parang nagbabago ang mundo sa paligid niya, at tinatawanan lang niya yon. Sabi niya ngayon na tapos na ang malaking misyon, babalik na siya sa tahimik na pamumuhay, at walang isa sa dalawang babae ang naniniwala sa kanya. Sa isang biro, tinanggal niya ang kanyang helmet, at ang kawawang si Chiam, na hindi man lang binigyan ng babala, ay natakot, nagtago sa likod ng isang puno, at hindi lumabas kahit ipinaliwanag ni Arian ang buong senaryo ng sumpa. Pagkatapos, sinabi niya kay Ark na pumunta sa kanyang bahay, at pagkatapos ng maikling pahinga, magkasama silang pupunta sa Lord's Crown, kung saan niya maaaring basagin ang kanyang sumpa, at sa palagay niya iyon ang pinakamainam. Kaya, ang paglalakbay na ginawa ni Ark upang mamuhay ng tahimik ay nagbunga ng ganito, at sa kanyang maraming kaibigan, umaasa siyang patuloy itong maging masaya gaya ng naging karanasan niya. Wala pa rin siyang ideya kung bakit siya ipinadala sa mundong ito, pero wala na siyang pakialam basta masaya siya sa kanyang buhay bilang buto habang narito siya.